Ayan, praise God. Sino pa din nakakilala sa akin? So, ayan, si Nerdos. Mamaya pakilala ko sa'yo. Hindi, actually, nung nag-post si Kuya Lenz doon sa GC na may bagong mic, may nag-send din sa akin. Parang kung ano yung bunga nung May, siya yung bunga ng sanga doon sa Baras. So, may nagpadala, pas, pili ka ng lapel na magamit natin dito sa Baras. So, nag-order ako. Kahapon siya dumating. So, umorder ako ng lapel. Iwan ko kung magandang brand. Ganyan yung pangalan. Kepler. So, ayan, si Pastor James yung nakauna siya ngayon doon. Sino nakauna ngayon dito? May nauna na ba? Ngayon pa lang ito gagamitin. Ngayon pa lang. So, kami dalawa ni Pastor James. So, siya yung makauna. Wow, ako nagagalak ako at kinakabahan. Hindi ko alam. Yung kaba, iba pagka nandito sa main, although dito kami nang galing. Pero pagka mag-share na ng gospel, iba yung kanina habang papatapos na yung testimony ni Kuya James. Iba na yung so pabilis na siya ng pabilis, Lord. Salamat dahil doon ako nagiging nagde-depend ako sa kakayahan ng Panginoon. Hindi ako nagiging akala ko. So ayan, salamat sa Lord. This is twice na nandito ako. But ano ako ngayon, mixed emotion kasi one of our men sa Baras is nag-passed away kahapon, si Tate Toto. So some reason na meron siyang ano sa baga. So nakainin siya ng level stage 4 na TB, tuberculosis, dahil sa kanyang trabaho. So kahapon ng alas 4 ng araw siya na passed away. So nagulat kami. But anyway, the blessing of the Lord is nandun na sa family. The comfort and acceptance na yun na yung na mangyayari sa tatay nila. Dahil din naman sa sipag ng kanilang kanilang haligi ng kanilang tahanan. Kaya nag-come din sa ganong sitwasyon. But salamat sa Panginoon. No? So ito yung nagpaalala sa akin sa pag-visita namin kagabi. Pagkatapos ng Bible study, so proceed kami doon hanggang 12 na magbisita at makausap yung family. Praise God. Hindi namin nakita yung lungkot at dalamhati. But andun yung kagalakan nila na ang kanilang ama kasama na ng Panginoon. At yun ay ina-assure namin nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus sa buhay niya bilang Diyos at tagapagligtas niya. Personal. So, panatag tayo. Wala tayong pag-aalinlangan, wala tayong pagdududa. Kasi nasa kami ng Panginoon. Amen? And ako, wow, na-encourage ako sa testimony ni Kuya Nils. So, sobrang relate siya sa topic today. How good, how Jesus is beautiful and wonderful sa buhay natin. The same with the book of Psalms. Paano ipapahayag ng Psalms ang kabutihan, miraculous way ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. So let us pray before we proceed. Yes, our Heavenly Father, lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng pagmamahal, buhay at lakas sa bawat isa sa amin. Sa oras na to, Panginoon, aming pundalangin sa tulong ng Banal na Espiritu, na maunawaan po namin ang mensaheng gagamitin mo sa bawat isa sa amin. Lord, tago mo ko sa iyong likuran. Mahayag po nawa sa pamamagitan ko ang iyong mabubuting gawa, ang iyong biyaya at pagpapala, pagmamahal at pagpapatawad, at yung paglinga, pagkalinga sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon, ang oras na to, ang araw na to, ay aming pong inihandog at itinataas sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan. So, month of April is discipleship making team. So, kami sa Baras, sinusundan na namin yan. So, kung ano yung tema dito, so itinoconnect namin doon kasi meron yung change pulpit para hindi na magkaroon ng confusion o baka magkalintuhan pa. So, sinusunod namin yung from week 1, 2, 3 hanggang 4 o hanggang 5 man yan. So, pagka nag-switch kami, so same lang. So, magkakaiba lang siyempre, testimony. So, ganun. But discipleship in
magtataka kayo, puro Tagalog lang ginagamit ko. Sa Paras po kasi nag-try ako na yung Taglish, medyo ano sila doon inaantok. Pagka nilalagay yung English, so puro Tagalog po talaga kami doon. So, huwag na kayo magtaka, so Tagalog ang magiging slides natin ngayon. And salamat sa Panginoon. So, may ginamit akong dalawang translation. So, yung isa is yung tinatawag na Mabuting Balita, 2012 version. And yung isa, hindi ko na ilagay dyan, yung tinatawag na Tilab. Tagalog. Yun naman to. Pero, mas pinalalim na Tagalog. Ito, mababaw lang itong hindi. Sabi sa Tilab, sila na nagsisipag-hasik. Alam niyo naghahasik? Dito is nagsisipag-tanim. So pag nagtatanim, iba yung hasik kasi binubulbul. Pagka nagtatanim, nagbubukay. May difference, di ba? So, ayan. So, kailangan natin maunawan. Ano yung pagkakaiba? Pero yung isa ang nilalayo at nilalaman. So, sila nagsisipag-hasik na may luha, ay magsisiani na may kagalakan. So dito mayroong kagalakan din, may magsisiani, pero mas pinaliwanag ito may pus-pus ng kagalakan. Okay. Then sa verse 6, siyang lumalabas at umiiyak, dito naman silang mga si hayong dalay binhit na nanangis. Yung nagnanangis parang may kasamang gigil habang umiiyak. Parang gano'n, so mas marugdob yung pagkaka-delivery. So, nagdadala ng binding itatanim, siya'y di sasalang babalik na may kagalakan. Ibig sabihin po ng sasalang di babalik na may kagalakan, yung assurance na pag-uwi niya ng balik, sigurado may bitbit siya. Di sasalang, hindi pwedeng wala. Laging meron. So, yun yung sa Tilab. Then, na may kagalakan, nadala ang kanyang mga tangkas. Dito, ang dalay ani. Alam niyo po ba yung tangkas? Ano yung tangkas na pagkakaunawa nyo? Alam niyo yung palitin lang natin, yung kangkong na isang tali. Palakihin natin. Bundle. Bukos. Yan. Pag sinabing tangkas, imagine gano'ng kalaki yun. Pwedeng isang yakap. Yes, isang bukos, isang yakap yun. Pag nilagay mo sa balikat, di mo maabot yung ulo mo. So malaki, ganun kalaki. And imagine, ano yung bitbit nilang binhi? Ganun ang kaliit ang binhi. Na ihahasik mo. Then pag uwi mo, may bitbit kang isang bukos, isang tangkas. Diba? So, ganun ipinapaliwanag ng Psalms 126. Anong miraculous way ang gagawin ng Diyos? Sa butil-butil na bitbit mo sa lupang tigang. Paano mo ito itatanim? Paano ito tutulong? Okay, so ganyan ang discipleship. And yan tema na susundan natin. And yan, I think. So, discipleship. So, ang discipleship ay isang panghabang buhay na proseso ng pagiging tagasunod ni Jesus. Hindi lang ito one-time event, tapos na. Habang buhay na proseso, ang pagiging discipleship o pagiging disciple making o pagiging disciple maker ay habang buhay na pagsunod kay Jesus. Katulad ng isang magsasaka. Farmer rejoicing a joyful harvest. Hindi naman pag nagtanim ka ngayon, pagtanim ka mo, ani ka na agad. Si Kuya Names nga, di ba? Ilang months yung suffering, waiting time, waiting season niya, bago niya nasabi na 50% ng income ay nahihit niya na. Hindi natin nakita yung suffering and burdens in this journey. Pero pag narinig natin yung word na, wow, above 50% yung kanyang income, nakikikansmin sa atin. Pero pag kinuwenta niya yung process, baka hindi tuloy. Tama? So, ganun, ipapakita ng salita ng Diyos, what is the process? Ng isang disciple making. Ng isang disciple maker. Ng isang nag-disciple. Ng isang tagasunod kay Jesus. Hindi lang ito one time event. Kapag tanim mo, pag talikod, may bunutin mo na may kanong sambugos ka na. So, hindi ganun. So, kunin natin yung history and culture para mas maunawaan natin.
Kasi ang Psalms 126 na kinuha natin na verse 5 to 6 is siya yung climax. Pero hindi natin alam what is the root. Ano yung ugat? Ano yung pinagdaanan? Bakit sila ganun? Ba't may pagtangis? Ba't may pag-iyak? Ba't may pagluha? Ba't may pag-ani? Ba't pa ako magtatanim, Lord? May pagtangis pala ako mararanasan. So parang ganun, but we need to know, ano yung pinaka-ugat? Ano yung pinaka-foundation? Bakit sila nagpapatuloy? So puntahan natin yung pinaka-background, pinaka-history. So in Psalms 126 ay isa sa pinaka-emosyonal at makasaysayang awit sa Bible. Maiksing verse lang yan. 6 verses lang yan, from 1 to 6. Pero napaka-emotional niya. Napaka-makasaysayan. Bakit? So ito yung tinatawag, mas kilala sa tinatawag na Songs of Ascent. O yung habang umaakyat ka, ay umaawit ka. Hindi kasi natin ma-express this kasi hindi nakakit ng Jerusalem. Imagine na lang, sino nakakit dun sino nakapunta sa Lukban? Kamay ni Jesus. Hindi na 100 times steps yung pag-akyat. So imagine nyo, ganun yung Jerusalem. Habang umaakyat ka, kumakanta ka. Anong mararamdaman ng baga at puso mo? Mauubusan ka ng hangin. Ba't ini-ignore nila yon? Ang gusto nila, umawit sa Panginoon. Bakit? Bakit nila gusto umawit? Okay, so yung tinatawag na Ascents o Song of Ascents ay tumutukoy sa isang special at collection sa 12 songs from 120, chapter 120 hanggang 134. Pag binasa po natin yan, lahat ng kanilang pag-awit sa Panginoon ay patungo sa pag-akyat sa Zion or Jerusalem. So, ganun nila pinapahalagaan ng Diyos. Bakit? Bakit nga ba sila ganun? So, mas palalimin natin. So, imagine, ang pagbabalik mula sa pagkabihag. 70 years silang alipin ng Babylon Empire sa ilalim ni King Cyrus. 70 years. How long? Yung nanganak ka na, yung anak mo alipin pa rin. At yung magiging anak nun, alipin pa rin. Sino magiging masaya sa ganun? Then suddenly, all of the sudden, sasabihin ni King Cyrus, lahat ng Israelita na nasa ilalim ng aking pamamahala, binibigyan ko ng karapatan na bumalik sa kanilang bayan. Imagine mo, kung ikaw ay 70 taong nakabilanggo sa bilangguan at sabi ng isang presidente, Jin, malaya ka na, umuwi ka na sa iyong bayan at tahanan. Anong mararamdaman ka? Isipin ko, panaginip ba to? Totoo po ba to? Oo, nangangarap lang ako ng gising. May mga bagay na hindi natin maintindihan at magtuman. Pero may pagkilos ang Diyos na may nais siyang parating sa atin. Okay, 70 years na pagkakaalipin. Then panalayaan na sila. In the first history na masisilayan ng mga bata, anong mukha ng Jerusalem that time. Hindi porket pinalaya na sila, ay hayahay na. Anong dadatnan nilang itsura ng Jerusalem? Una, wasak ang pader. Bakit kaya wasak? Dahil sa mga digmaan. Ano ba? Patay ang mga halaman at hayop. Pangatlo, posibleng tigang at tuyo ang lupa dahil sa sobrang init at napabayaan ng mga tao. Then sasabihin ko sa iyo, umuwi na kayo doon mga Israelita, pinapalaya ko na kayo. Maraming pakikipagdigmaan sa history ng Bible bago pinalaya mga Israelita. Panahon ni Moses, gano'ng kahirap siya nagipag-bargain doon sa Parao para lang sila palayain sa Egypto. Pero dito, ipinapakita na pagka ang Diyos ang kumilos,
kahit gaano katigas ang puso ng isang hari, ang hari nating Panginoon ay kayang palambutin. Hindi natin alam ano yung action na ginawa ng Panginoon, pero yung resulta nakita natin sa buhay ng mga Israelita. So hindi pa doon nagtatapos. So hatiin natin sa dalawang bahagi yung Psalms 126. Balikan natin yung from verse 1 to 3. Kasi sa unang bahagi, andun yung pasasalamat sa nakaraan. Bakit kaya sila nagpasalamat? In verse 1 to 3, pasensya na po kayo, hindi pa nilagay, pero basahin ko. Sabi sa verse 1 to 3, kung meron kayong e-Bible or Bible, sabi dito, nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Zion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakila ginawa ni Yahweh para sa kanila. Verse 3, dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, nagdiriwang, natutuwa. Ikaw yung palayain sa 70 taong pagkalipin, hindi ka matutuwa, hindi ka alam sa Panginoon. Yung wala kang alam pamasahe, may kumatok sa'yo, may magabot ng 100, tuwan-tuwa ka na. How much more yung buong pamilya mo, buong bayan at bansa mo, palayain sa pagkakalipin. Di ba pumanaw namin? Baka mapatalon ka pa, baka mapainda ka pa sa saya. Ito yung dahilan kung bakit sila nagpapatuloy. Kahit tingnan ng lupa, kahit wasak ang pader ng Jerusalem, wala silang protection. Wala silang inaasahang pananim o itatanim. Paano sila mabubuhay? Nakita nila yung unang pagmamahal ng Panginoon at pagkalinga sa kanila. Tatlo yung matatagpuan sa verse 1 to 3. So yung pangalawang bahagi ng Psalms 126 ay tinatawag na panalangin para sa kasalukuyan. Remember yung testimony ni Kuya Nens? Lord, I will cast all of my burdens. This is the pinakamalalim na uri ng pagsuko sa paan ng Panginoon. Sa'yo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat. Salamat po, sir. The same with Jesus. Sa'yo ko na po ipinagkakatiwala. It means buong pagkatao, pag-iisip at kaluluwa ang may kontrol ay ang Panginoon. Amen? Yun yung pangalawang pagkahati doon sa verse 4 hanggang 6. Anong sinabi doon? Di kasi natin nabasa yung verse 4. Anong sabi sa verse 4? Ito. Kung paanong inuulan itong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, Yahweh, kami ay ibalik. Kahit dry ng ating spirit, ang ating buhay, wala na tayong pag-asa, wala nang nakikita, Lord, may bukas pa ba? Hindi yata sumunod ako sa iyo, Lord. But grabe yung panalangin nila in verse 4. Kung paanong inuulan itong mga tuyong batis. Minsan yung puso natin in dry. Pantugulan ng Panginoon, Yahweh, kami. Okay, so balikan ulit natin yung history. So bagaman kakabalik na sila, sa Jerusalem, hindi ibig sabihin hayahay na ang buhay nila. May magandang bahay, may tubig at ilaw, may pagkain sa hapagkainan. Hindi ganun kasimple, hindi ganun kadali. Imagine mo, yung tutulugan mo, wasak. Makatulog ka ba? Together with your maliit na anak. Kung may magulang kang maganda, nahirap maglakad. Then, ang lupa ay tuyo, paano ka makubungkal, paano ka magtatalit, saka kukuha ng tubig. Pero anong ginawa nila?
manalangin. Lord, paulanin mo at bigyan ng tubig dito yung batas ng Israelites. So nabanggit dito yung tinatawag na streams. Saan matatagpuan yung streams? Batis sa Negev. So, what is Negev? Negev, simple lang to yung, for example, si Nathan. Sabihan siya ni Pastor Abner, "Oh, Nathan, punta ka dun sa balon, Negev ka daw." Negev. I-give pala, i-give pa. So, Negev that time is dry. As in, imagine batis tapos ang alam natin pag batis yung tubig niya is running. Hindi yan nauubusan, hindi natutuyuan. Pero sa panahon na yun, tuyot na tuyot na tuyot. Pitak-pitak, walang tubig. So saan sila kukuha ngayon? Sa panalangin nila, Lord, basain mo yung Negev. Buhusan mo ng tubig. Kasi doon sila kukuha ng pangdilig. Kasi pagka yung Negev na yun ay naulanan at nabuhusan ng tubig, yung mga tuyong kanal, mga sapa-sapa ay nagiging ilog. Sa discipleship, akala natin, barado lang tayo sa pagsunod at paghayo. Once na ginawa natin kung anong pinagagawa ng Panginoon, akala natin kanal lang sa pagsunod, nagiging ilog, daluyan ng buhay at pagpapala sa iba. Isang tuyo yung batis natin sa pagsunod at paglilingkod ng Diyos. Kailangan lang natin tingin, Lord, tiligan mo yung puso ko sa pagsunod sa iyo. So yun yung background pagdating sa Negev. And pagdating sa verse 5 to 6, ito na yung paghahasik na may luha. Ginamit ang larawan ng isang magsasaka. So, magsasaka talaga ginamit ito kasi magtatanim, maghahasik. So anong expected natin sa magsasaka? May magsasaka bang umiiyak habang nagtatanim? Ang kita lang natin, pawis eh. Sa bawat butil ng bigas, pawis ng magsasaka. Kaya palang alat ng bigas eh. So ayan, imagine mo yung magsasaka. So pa nakaranas, siguro mo, yung pagsasaka na ginagamit nila pagtatanim ng palay. Kasi yun lang naman yung ikakaboy nila. Ang tawag sa kanila nung dati? Trigo. Ayan. Anong trigo sa inyo? Trigo. Wala? Okay. Ang trigo po sa amin, sa Quezon, ito yung pinapakain sa baboy. Di ba pagka yung palay, giniling, humihiwala yung bigas, humihiwala yung ipa. Di ba yung ipa po yung pinabasa, then ipapakain sa baboy. So may isang bahagi pa na hiwala dun. Yung mga durog-durog. So ipaprocess yun yung gagawing trigo. Alam niyo ba yung cookies? Yung kulay brown? Ganun ang amoy ng trigo. So kaya pag giniling mo yung bigas, ganun ang amoy niyan. So yung mga nadudurog. So ganun sa amin yung trigo. Iwan ko ba't ginagawang cookies nito pagkailan ng baboy sa amin. Oh, promise. Pampataba ng baboy sa amin. So ganun na pagka nagtatanim, ito na yung 4 to 6. Ipapakita na kung paano yung paghasik at pagluha sa panahon ng mga Israelites. So, ginamit ang larawan sa pagsasaka na umiiyak habang nagtatanim dahil sa hirap at gutom. Ngunit sa huli ay masayang nagkaaning at ituturo nito ng paghihirap sa kasalukuyan ay katumbas na kagalakan sa hinaharap. Itanongin naman natin, sino kaya sumulat ng Psalms 126? May idea kayo? Sabi ng iba si David, sabi ng iba si Moses, sabi ng iba mga propeta. But ayon sa mga scholar, no, hindi na pangalanan. But meron sila in the midst of yung time ni na Ezra and Nehemiah.
Yun yung panahon na wasak ang Jerusalem. Remember? Yun din yung panahon kung kailan sila sinasakop ng Babylon Empire. So may, sabi ng mga scholar, may possibility na in the midst of Nehemiah and Ezra period, ginawa yung Psalms 126. And ang Psalms 126, hindi lang ito isang patula. Pag binabasa nila ito pakawit, ito ay may matinding emotion na naglalaman sa likod. Sobrang emotional. Napaka-brief lang nung word. Kasi yung naghahasik, tapos nagtatangis ka, umiiyak. So hindi masyado in-explain. Kasi kung mas palalawakin natin yung pinakalikod, madrama ang kwento ng Book of Psalms 126. A dramatic situation ng mga Israelites sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon. So para mas maunawaan natin yung Book of Psalms, so tignan natin yung pinakamadrama sa likod nito. So hindi lang ito patula o isang kwento. So imagine, hindi lang Israelita ang naka-witness how God is working sa kanyang people, pati ang mga other nation. Sabi nga ng mga pagano, sa verse 3, parang natin siya sa verse 3, nasaksihan nila na si Yahweh ay kumikilos sa kanila. Ang magpapatunay at magpapatutuo ng totoong miraculous work ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin dito ay ibang tao. Hindi ako. Hindi ko pwede sabihin natin, nagawa ko. Nagbago ako. Ba't sasabihin ko na, anong ginawa mo? Then saka mo sasabihin, ito ang ginawa ng Diyos sa buhay. Magiging witness tayo at magiging witness sila sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin as a disciple of God. So ganun. Ganun ka, drama. So, yung pinaka nilalaman ng verse 1 ay nakita natin sa buhay ni Kuya Nebuan. Totoo naman, pagka nagpunta ka ng business, 90, then 10% lang yung mag-grow, then yung 90 is trial and error yun. And sabi nga sa business legitimacy ba yun? Basta, pag 3 years kang nakastand in your business, masasabi na good ka. Okay ka. In 3 years. Pero pagka hindi ka umabot pa ng 3 years at alam alanganin ka. So nasa 3 years ka na ba kayo next dun sa May? So doon malalaman after 3 years, nag-i-stand na ang isang business. But wala pang 3 years, nagpunta na agad siya ng branch. How God is working. Hindi natin alam along the way. Other branch, Taytay, or somewhere in Manila. Amen? And yung galak niya kanina, hindi pa siya tumatalon yan ha. Magulat kayo, talagang mag-testify siya na, wow, this is my God. How He's working, diba? Yun sa akin mamaya, makikita niyo paano rin nag-work yung Lord. So, meron tayong tatlong bahagi. Ano patagalin? Bakit mahalaga na unawaan natin ang Psalms 126? Meron tatlong bahagi. Ano yung unang bahagi? Ang pag-asik at ang luha. In verse 5a, sila na nag-asik, himay-himayin lang natin. So sa salitang Hebrew, ito tinatawag na Zar'ah. Hindi ko lang pinatype, sorry kasi sa Baras po kasi nawalan kami ng internet. So si Dave po kasi gumagawa. Sabi ko, i-bullet mo na lang, point by point. So yung tinatawag na Zar'ah or hasik. Kasi sa amin po sa Quezon,
Ang hasik po talaga sa amin, ibinubudbud lang yan, kaya ka naghahas. Iba kasi nagtatanim. Pagka nagtatanim ka, uupo ka at magbubungkal ka ng lupa. Saka mo lalagay ang pananim. So sa amin po, may dalawang klase ng pagtatanim ng palay. Hindi ko alam kung naranasan niyo. Una, sa bukid. Yung sa mga bundok. Then ano lang yan, yung mga palay, iniwan mo lang yung hinarap pa ganyan. Butil lang yun. So yun yung sa tuyong lupa. Pangalawa naman sa amin, yung lupa, dinudurog, pagpasa. Ginagawang putik, pinapalambot. Then yung palay, ibababad ng 2 linggo or 3 linggo para mag-sprout yun, para maging talbos. Di pagka naging talbos na yun, grabe proseso, no? Pupunta ka na dun sa palayan. Nga siguro hanggang dito putik. O baka malalim pa. Then nakatuwad ka dun. Then igaganon mo siya patras. Hanggang sa matapos. So napaka hirap na proseso ng pagtatanim at paghasik. Dito sa verse na to, nakita lang agad natin pagkatanim nila, pag-uwi, mag-aani na. Hindi natin nakita yung pinaka-proseso. Mahirap. At ang paghahasik, ang salitang ito ay hindi lang basta nagtatapon ng mga buto, ito ay isang intentional na pagkilos sa gitna ng mabigat na pagsubok. At ang paghasik ay isang desisyon na huwag sumuko sa gutom o lungkot. Alam niyo ba yung mga nagdi-disciple sa inyo? May mga akala nila na may mga buto silang hindi na tumutubo sa paghasik nila ng salita ng Panginoon sa buhay ng kanilang mga dinidisciple. Lately po, Friday night, paglalakad namin dyan ni Des, nag-try akong mag-commute. Ilang years na tinatamad ako mag-commute. Motor lang lagi. So nag-commute kami ng Friday. So, one of our dating dito, members, si Benny. Saan nakilala kay Benny? Ano kilala si Benny? Okay, si Benny. Benny Lin. Yung friendship ni Rio, ni Sister Rio. So, nakita namin siya doon sa taas. Then, kwentuhan. Grabe yung naging impact ng salita ng Panginoon through the Rema. Ang prayer niya, mapatanggap at magamit ng Diyos ang buhay ng nanay niya. How long yung kanyang prayer para doon? Engineer niya nung Friday, ang nanay niya ay nasa D group na. They will attend the D group. Yung akala lang natin na walang naging tanim na buto sa buhay niya, nandun siya sa CF, lumalago kasama ang mami. Through the lives of Rema. Ginamit ang Rema sa buhay niya para magpatuloy sa gawa ng Panginoon. Yung akala nating buto na nasayang sa lupa, tumutubo pala. Amen? Minsan, akala natin nasayang lang. Minsan, nanghihinayang tayo, parang wala naging bunga. Parang nasayang lang yung effort ko. Kasi ang discipleship talaga, it cost effort, money, energy, and strength. We don't know what is the result. But God knows. Amen? So ano pa? Yung luha. So in Hebrew, yung tinatawag na dim'a, in verse 5, na may luha. So sa Bible, ang luha ay mataas na iniuugnay sa panalangin at pagpapakumbaba. Malalim na uri ng kapighatian at sakit na nararamdaman. Minsan may tinatawag na tears of joy. Naluluha ka dahil nagkagala ka. You cannot explain why. Pero yung puso mo nagagalak, pero lumuluha ka. And may pagluha din naman na dala ng galit, sama ng loob at hinanakit. Kung itanong bakit, may ugat talaga. So, ganun. So, ang dima dito ay naglalarawan ng isang taong sagad na ang hirap. Imagine nyo po, pagka ikaw ay, may kanta nga yan, yung maghapong na, magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko. Nakasunod na? Kasi sobrang sakit ko talaga.
So, tulad po ng sabi ko, may dalawang pagpipilian sa pagsasaka ng palay. Kung gusto mo lang yung ayaw mo na kayo, budbud mo lang yung palay. Okay, sa amin po sa probinsya, pagka sa bundok ka nagtanim, hindi tuyuyo, ay hindi pa sayon, tuyo. So, ang palay po doon matataas. Mataas pa sa tao. So, paano mo sa i-harvest? Gagamit ka ng parang cutter nandito sa daliri mo. Then, gaganin mo lang siya. Then, may bitbit kang basket naman tawag din, masiit. So, puputulin mo lang yung palay, yung dulo. Iwan mo yung puno. So, dulo lang, pagkaputol mo, isa-isahin mo yon. Versus doon sa nakayoko, pag ginapas mo yon isang buong puno, itutumbang mo lang yun doon. Pero iikutin mo isang buong basket ang tawag sa amin. Basket din po ba sa inyo? Ano yung basket? Isang area. So, ganun. Hirap talaga. So, naka-experience ako grade 4 or grade 5. Kasi yung tatay ko po nun ay may sakahan, may lupaan. May kahayop. May mga tanim din hayop. May mga alaga din hayop. Ayan. So, sa amin may dalawang kabuhayan. Pagkulo ng dagat, siyempre, doon ka sa bukid. Kasi pagkulo ng dagat, wala kang mahuhuling isda. So pagka malakas naman ang hangin, laglag ang mga buko, sira ang mga pananim, sa dagat ka naman. Hintayin mo na rin magkasali ng tubig, maghintay ka ng maraming isda na inaabot. So ganun ang buhay sa amin. At sa pagsasaka, naranasan ko talaga ang hirap. Kaya yung sinasabing, bawat butil ng palay, dugo at pawis ng magsasaka ang nandiyan. Kaya mo tayo magpakamalat ang bigas. So yan, so yung una, no? So pangalawa, pag-aani at ang sigaw. In verse 5, si today, magsisiani na may kagalakan. Yung sigaw na sinasabi dito na tawag na shout of joy. Sino ba hindi matutuwa kung nag-aani ka? May nag-aani bang umiiyak at nalulungkot? So ang ani in Hebrew ay kaksar. Ito ang resulta ng paghihirap. So umaani ka na ba ng mga binhing itinanim mo sa bawat puso ng mga taong ipinanalangin mo? Nagpubunga na ba yung binhi na yun sa bawat puso ng buhay nila? Or inaani na nila yung binhi na yun? Marami na dito nag-aani. Si Grace nag-aani na ng binhi yan. Praise God kay Sean. Knowing Sean. And Kuya George. Di ba Kuya George? Ayan. Pastor Andrew. And Pastor... Okay, wala si Pastor James dito. So, iba pala kay Kuya Ned. Chick boy ba ito? Hindi. Okay, mamaya may kukwento ko sa inyo. So, may kagalakan sa pag-aani. In Hebrew, tinatawag na rina. Ang rina naman na hindi lang basta ngiti. Ngiti nangangahulugan na yung galak at saya. Isang nagtataka kayo sa isang Kristiyano, paano niya nagagawang ngumiti sa kabila ng bigat at bigati ng buhay? Isa lang ang sagot doon. Meron siyang rina na nagmumula sa Panginoon. Kagalakan. Simplihan lang natin, imagine mo, nanalo ka sa scatter. Sino nag-scatter? Ang buti wala. Sabong. Isabong ka wala. Okay, maalala ko lang, no? Nung andito pa yung mga kasamahan ko sa trabaho. So, nag-rides kami papuntang Daraitan, magsiswimming. So, 4 or 5 kami nun. So, habang papunta kami doon, isa namin kasama, malungkot. Wala daw siyang pera, meron sa panggas lang. Pero sumama pa rin siya sa amin. So pagdating namin sa Daraitan, so ang ganda ng Daraitan ngayon, malakas na signal. Promise, dati walang signal talaga dyan, dead spot dyan. So ngayon malakas signal. So malungkot siya pagdating namin doon. So kami naman swimming, ligo kami sa ilog, pagpitaw-pisaw, pero nandun na sa cottage, nakaupo, nakahiga. Maya-maya, kami dahil malapit sa ilog, nakangiti. Bakit kaya? Sabi niya, mamaya pag-uwi natin, libre ko na pagkain natin, merienda, tsaka dinner. Nanalo sa Scott. Dagan namin, magkano panalunan mo? 16K.
Sino hindi matutuwa? Yun nga lang, sugal. So kami, natuwa kami, busog na, libre pa. So, minsan, mali yung naging resulta, pero mali yung pinagmulan, pero naging masaya yung resulta. So, minsan gusto ko rin mag-scatter. And I remember din nung pandemic season, doon na uso yung tinatawag na sabong, talpakan. Sa Balintawak, ang unang kumikita dyan yung nagka-cash in sa nagka-cash out. Grabe ang patong nila dyan, 10-15. Kada cash in, kung 500, 10. Pagka 1,000, 15. Dahil isabong atik ka, cash in, cash out ka lang. So sila tumutubo, sila kumikita. So at least sila, nakapagsabong online. So gano'n, no? Minsan yung kagalakan, kung gaano kabiit yung iyong itinanim, butil, then may isang bungkus ka na bitbit, di ka ba magagalak? Sa isang tahanan, isang tatay lang ang mapayes mo sa pag-accept sa Panginoon. Buong pamilya, bitbit. Pero, bakit kaya lupag nanay? Ang hirap ma-invite yung asawa. May isa pa, yung anak, madali lang din yan. Kasi dyan kami gawin sa mga bata. Pero pagdating nanay, ang hirap i-invite ng asawa. Kailangan pa nilang lahat gawin yung effort. Maraming pagtatanim na ginagawa, panalangin. Maraming mga fasting and iba pang pagdulog sa Panginoon. Pero pagkatatay ang nawin sa pamilya, bitbit ang nanay, bitbit ang anak. Kung pamilya bitbit. Bakit magsasaka? Bakit tatay ang ginagamit na magsasaka? Unang-unang nagsasakripisyo ay anong ginagawa ng ina? Suporta. Yan, mamaya, explain ko. So, ayun yung pangalawang bahagi. So, sabi nga, pagka sinabing yung galak na nararamdaman mo, you shout out na ang natanggap mo ay galing sa Panginoon. So, yung pangatlo, paghayo at pag-uwi. Yung pag-alis mo, yung pagbalik mo, may bitbit ka na kagad. So, maiksi lang doon sa verse 6. Sabi, pag-alis ng bahay, pag-uwi, may bitbit na isang bungkus, isang bigkis. So, dito may ginagamit na magkapares na action word na tinatawag in original verse na nagpapakita ng katiyakan. Pumahayo at yung tinatawag na paglabas. Di ba sabi ko, sige na, humayo ka na. Hindi yung humayo na ibang hayo. Humayo na po siya. So iba yun, humayo. So sa Hebrew, yung humayo ay yalok. Kapatid to ng Nijib. Dito, punta ka doon, Nijib ka ng tubig. Dito naman, dito, salok ka ng tubig doon, yalok. Sa magkapatid. Sorry, joke lang. So, ayan, so yun yung yalok, no? Pag sinabing yalok, hindi lang ito tinatawag na basta umalis o humayo. May bitbit ka, nakapiraso. Minsan sa paghayo natin sa Panginoon, ang bitbit lang natin yung pananampalataya. Kami nang sa baras nung sinabi ng Pastor Rodner, okay, kayo, Pastor Jean, Sister Des, doon kayo sa baras. Anong bitbit namin? Pananampalataya. Lord, anong gagawin namin dito? So, pananampalataya. Pangalawa, paglabas. So, paglabas na magsasaka mula sa kanyang tahanan, ay tinatawag na boom. Paglabas mo, hindi ka pwedeng hindi uuwi nang wala kang bitbit. Wala silang inaasahan, pero meron silang pananampalataya. Na pagbalik nila, itong mga Israelita sa kanilang pagtatanim, ay may mabibitbit silang isang bungkus o isang tali
na ipapakain sa kanilang pamilya. At ang budil pong sinasabi dito, imagine nyo, magtatanim ka sa, ano ba yung pinakamalawak na palayan na pwede natin masabi? Kalating hektarya. Ang isang basig po sa amin, 150 square meter. So isang basig na yun, sabihin natin na ang may tatanim mo ron ay isang salok. Ano ba yung salok? Yung square na kahoy. Gatang. Ang salok kasi sa atin ngayon, yung baso. Isang gatang. So isang gatang, kaya niyang hasikan yung 150 square meter na lupa para mataniman. Yung isang gatang na yun, pwede mo nang ipakain sa pamilya mo yun ng buong maghapon. Yun anong gagawin ng magsasaka? Isa-sacrifice niya yung isang araw na gutom para magtanim. At yung isang araw na maibsan yung isang araw nila maranasang gutom ay mahabang panahon naman pagdating ng araw. Isang kailangan lang natin mag-sacrifice in one event. Kasi yung magiging resulta nito ay pangmahabang panahon. Ano yung pwede kong makikonnect dito? Dati po nung pinakit kami ni Pastor Abner at Pastor Amalo sa Baras, kami dalawa, ako at si Des, yung mga anak po namin nandito. So medyo cry-cry pa kami nun kasi wala kaming praise and worship team. Pag kumanta ako, baka lalong luman sila. So wala. But not knowing, hindi ko alam. Habang nandito pala yung mga bata, tinitrain sila. Tinuturuan at natututo. Para saan? Para doon. Sino yung naging disciple maker nila? Kaya hindi nila makalimutan yung pangalan ko yung Ate Nicole. Kasi sila yung naging ugat nila kung bakit sila natuto at niyabay nila ang natuto nila sa batas. Hanggang ngayon, yung butong itinanim nila ko yan yung Ate Nicole, tumutubo yun sa kanila at naipapasa sa mga kabataan sa batas. Baka yung butong hawak mo ngayon ay hindi mo pa ibinabato, itinatanim sa lupang nangangailangan ito, masasayang na. Lingid po sa inyong kaalaman bago ako naging pastor. Nakakilala sa akin. Okay, bago po ako naging pastor, mag-asawa kami ni Des. Meron kami dalawang anak pa lang pala. Reisha and Day. So tumira kami ng Balintawak. Siguro mga 2 years. So nabuntis. Siruhan yung laman. So nung nabuntis siya, so si Pastor Jin niya, so hindi na chicks yung lumalapit. Kami mga lalaki, mabait kami, hindi kami nangiisnab. So ayun, so buntis si Des. So nung nanganak siya, ano talaga siya sa akin, sobra yung pagdududa niya that time. Hindi ko masisi kasi sa nature ng trabaho ko before. Dati po akong janitor, at the same time, nagtatrabaho din ako sa gay bar. Pagka masawa yun, nagtatrabaho sa gay bar, magtitiwala ka pa, walang babae, walang gay yan, wala. Siyempre hindi, kahit sabihin kong wala, naniniwala ba kayo? Hindi masyado. Okay, so ganun yung background ko. Kaya iba yung kaya hindi kayo magtatakang bakit ganun kasilosa si Des dati. So ayan, so nagkahiwalay kami. Ang pinsan lang pinakaugat. May ka-text lang naman. Di, pinsan ko yan. Galing yan. Yan ang laging paliwanag ng lalaking nahuhuli. Either pinsan or kamag-anak. So nagumamit ng ganun. Hindi, pinsan ko yan. Okay, para maunawaan nyo bakit ba ako naging pastor, kailangan yung, hindi ko para sabihin na i-down yung sarili ko. Hindi nyo ako mauunawaan. Hindi nyo ako lubos sa makikilala pag di nyo nalaman yung background. The same with the Israelites. Bakit sila ganun?
kataas ang paniwala at pananampalataya at pag-asa ng Diyos ay sa buhay nila. Sa tigang na lupa, magtatalim ka ba? So ako, ayan, so sobrang duda niya. So pagkapanganak niya kay Rohan, dahil nahuli nga po ako nakikipag-text sa aking pinsan, at ang pangalan ng katekstimate ko yung pangalan lalaki, pero iba yung message, so ganun. So, sa madaling sabi, nahuli. So, pagkapanganak niya doon kay Rohan, naghiwalay kami. Pagkalabas siya ng hospital, hindi siya umuwi sa bahay. Dito siya umuwi sa Antipolo, ako naiwan sa Balintawak. Di ako naman, sabi ko, yes! Hayahay ito binata. For almost 4 months. Nanganak siya ng November, December, January, February, and March. Buhay binata ang kuya niya. Pero hindi naging ganun kadali ang buhay ko. Pagdating ko sa trabaho. Pagdating sa out ng trabaho, so konting lakwatsa, konting saya-saya, uwi sa bahay, lungkot, tulog. Ganun ulit, senaryo, ganun. Hanggang sa dumating yung month of April, then nagtanong na ako, Lord, kilala ko pala si Lord that so, kilala ko siya, okay. Sabi ko, Lord, anong purpose ng buhay ko? Magtrabaho, kumain, umuwi at matulog. Then the following day, ganun ulit. Then nung gabing yun, hindi ako pinuntahan ni Lord. Kinausap ako 2 things. Grabe yung panaginip na yun. From 1 a.m. siguro hanggang alas 3 ng madaling araw. Talo ko pa yung umikot ng 10 beses doon sa Marikina Sports Complex. Pawis na pawis, hingal na hingal. Grabe yung conversation. Then pag-ising ko, unang-una kong tinawagan, yung pamangkin kong Kristiyano. Nakasama ko sa kalokohan at kalokohan. Tawag ako sa kanya, Bert, may kukwento ako sa'yo. Punta ka dito. Hindi ko malapit yung pinuntahan ko, Cavite. Hindi ako pumasok sa trabaho ng 3 araw po na ako Cavite. Explain ko, kinuwento ko doon sa kanya. Then, yung pastor na kasama niya, explain niya sa akin. May pamilya ka? Pag ko na naman, hindi mo ako pamilyado. So, tinanong niya ako, may pamilya ka? Opo. Yan ka, opo. Puntahan mo sila at pakipag-ayos ka. Madali o hindi? Hindi. Para ako nanligaw ulit. April, May, ang trabaho ko ay sa UN Avenue, siya naman ay sa Intramuros. Dadaanan ko siya sa Intramuros, ihatid ko siya papunta dito sa Antipolo. Uwi ako ng Balintawak. Para ako nanliligaw ulit. Kasi ang word niya sa akin bago kami magkahiwalay, ayusin mo muna ang sarili mo bago mo kami balikan. Isang buwan. Ganun. Daan ako sa trabaho niya. Hintayin ko siya doon. Minsan alas 10, alas 11, uwi kami dito. Launa, uwi pa ako Balintawak. Yung papasok ulit ako ng maga, alas 8. Imagine, di ko sila kasama ng Christmas, di ko sila kasama ng New Year. Valentine's, di ko rin siya kasama. Ilan kami nagkasama ng Father's Day. Pero hindi pa yun, may isa pa kami yung nagbago yun. So Father's Day, sabi niya, okay ka na ba? Sabi ko, okay na. Then sabi niya, sige, uwi ka na dito. Dito ako umuwi na. And doon kami nag-start na pray at maghanap ng simbahan. Lord, sang simbahan mo ba gagamitin ang buhay ko? Ang layo na pinuntahan namin, abot kami ng Quiapo, San Jose, Inarawan, St. Piani, hanggang Las Piñas, Santa Cruz. Simbahan. Lord, sa mga simbahan. Alam niyo po ba, nabuntis na lahat si Des kay Daniel, pang-apat naming anak. Yung simbahan pa lang hinahanap namin nandito lang. 3 bahay lang ang pagitan wala sa amin. And ngayon, anong ginawa ng Panginoon?
Hindi ko ginusto maging pastor. Ang gusto ko lang ay simbahan. Hindi ko rin ginusto maging church planting. Ang gusto ko lang ay mag-attend. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Yung butong itinanim sa akin ay nagbubunga na at tumutubo na doon sa taas. So mga young people po doon, pagdating sa Bible study, watcher na lang ako. Sila na nag-lead. So ginagather ko na lang yung mga head para turuan at sila na magtuturo sa iba. Ito yung butong itinanim sa walang pag-asa at pusong walang nakikita ang bukas. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng patas para tumalo sa iba. And then yung mga Israelita, ang pag-asa nila ay wala sa lupa. Ang pag-asa nila ay nasa Diyos. Paano ito tutupo? At ang kanilang pananampalataya na pag-uwi nila sa kanilang tahanan ay hindi lang isang bukos ng ani at kundi kaban-kaban na palay ang maiuwi nila. Dahil lang sa pananampalatayang butil na pwede nilang itanim sa Panginoon. Kaya may tatlo akong ipapakita sa inyo. Pagdating sa discipleship, meron tatlo. Tinatawag na looking back. Balikan mo, anong mabuting ginawa ng Diyos sa'yo? Pagka ikaw ay nanghihinat na mawala ng pag-asa, ano ba yung mabuting ginawa ng Diyos sa akin? Ba't ba ako nagpapatuloy? Looking back. Balikan natin yung history. Then, pangalawa, look up. Pag nakita mo na ito yung mabuting ginawa ng Diyos sa akin. Sa kabila ng kawalan ko, talagang pariwara, balik ka sa Panginoon at magpasalamat. Then, move forward para naman sa kanyang gawain. Hindi pwedeng nakatayo lang at stagnant. We need to move forward para yung butong na tanim sa atin ay maitanim din natin sa iba. And our conclusion, yan, ito yung pinaka-conclusion natin. Ano ang binhi na hawak mo ngayon at tila mahirap itanim dahil sa bigat ng iyong nararamdaman? Isa yung mga unforgiveness. Ayaw ko, Lord, kasi di ba ako handa? Okay naman, dito lang muna ito. Then, tandaan natin, sa bawat pagluha mo ngayon, ay nagsisilbing tubig para sa iyong pag-ani bukas. Alam niyo ba, ang bawat pag-iyak sa harapan ng Panginoon ay umpisa ng pagsuko at pag-submit na siya na ang may control ng lahat ng sitwasyon. So yung set time, panahon ng pagtatanim, ay lagi mas mahirap kaysa harvest time. Totoo naman. Hindi ka pwede mag-harvest muna bago ka magtanim. So magtatanim ka muna. Harvest muna ako, tapos bukas ako magtatanim. Parang wala pang nangyari ganun. So magtatanim ka muna bago ka mag-harvest. Pero hindi pwede magkaroon ng ani kung wala kang pagtatanim. So discipleship, disciple making, and effort, energy, and cost. Nakapagod, magastos, nakakasawa. Ang bunga ay hindi natin sigurado. Pero sa Diyos, ang pagpapatungo at pagpapabunga ay nasa sa Kanya. Ang gagawin natin ay magtanim. Maraming pusong tuyo at tigang. Baka kailangan lang ng batis. Sino ang batis? Sino ang tubig? Diba si Jesus? Sabi nga sa awitin, water turn into wine. Maraming miraculous work and way ang Diyos para gawing batis ang pusong nawawala ng pag-asa at natutuyo sa gawain ng Panginoon. Let us pray. Yes, our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this message from the book of Psalms, chapter 126, verse 5 to 6.
in the other verses from 1 to 4. Lord, salamat. Na sa kabila ng hirap, sa kabila ng aming pagkauhaw, pagkatuyot sa pananampalataya at pag-asa, Lord, you still pour out your love and blessings. And sometimes, Lord, you cannot see yung mangyayari. But meron kaming pag-asa at pananampalataya na ikaw na ang gagawa at kukontrol sa lahat ng sitwasyon. Panginoon, sa umagang ito, anuman po yung binhi o putok na hawak-hawak namin ngayon. Tulungan mo kami na maitanim namin ito sa mga puso at buhay na nangangailangan. Walang iba kundi ang salita mo na maitanim namin sa kanila. At ang aming buhay, Panginoon, ay magsilbing lingdiman o kubnihan sa mga panahon na sila ay nahihirapan. At maging patotoo ang testimony ng pagkilos mo sa amin. Ay masasabi namin, ang Diyos ay buhay at kumikilos. Salamat, Panginoon. Gawin po pagpapala ang araw na ito sa bawat isa. Ito po yung aming padalangin. In Jesus' name. Amen.